Biruin mo, isang senador ng bayan, no, ng Pilipinas, napakatagal ng senador, anak pa ng dating Pangulo, pagkatapos parang ibinaba lang niya yung level niya sa isang mayor, tapos eto siya, nagpakababa. Samantalang nakita niyo naman, no, pagdating kay Speaker Martin Romualdez, napakabilis na magsabi na, ang kapal ng mukha mo. Pero pagdating naman dito sa mga Duterte, grabe, parang binababa niya ang sarili niya, parang gusto na niyang lumuhod. Dapat sana, no, madalas ko nga sinasabi sa vlog ko, nakalimutan muna niya na si PBBM ay kapatid niya. Ang tingin niya kay PBBM, ay nakababatang kapatid, ay ako yung firstborn, anak ako ni Ferdinand Marcos Sr., ako yung unang pinanganak. Parang alam niyo yung ego ng yung ego ng Dapat sa kanya firstborn. gagalang, dapat siya yung parang- magdesisyon kay BBM. Siya yung laging tama. Yes. Ay, parang siguro, na-feel din namin. siguro sinasabi rin niya na, ay nako, inalagaan ko nga dati yan eh. Ako nga nagbibihis ng short niya. Yes. Kasi kung siya ang masigasig, hindi dapat siya yung tumakbo sa pagkapangulo. Sen. Aimee ay ini-endorso si Duterte. Doon lang namin siya nakilala. Yung kapatid ko pa nga sabi, sino ba yung Duterte na yan? Nakakatanda kong kapatid yun ha. Sino yung Duterte na yan? Tapos kinilala namin. Nalaman namin, ay mayor pala ng Davao. So mga kaibigan, mali yung sinasabi nila dahil naka-establish na ang Marcos loyalists and supporters all over the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. No? Kaya maling-mali na sinasabi nila na hindi man nanalo si PBBM kung wala o hindi nakipag-tandem kay Sara. That's a big lie. Ma'am. Ikaw ata nag-trending sa social media. Ikaw po ba si Admin Rich? Opo, ako nga po. Bakit Hala. po? Nandito ka pala sa Congress? Opo. Ayun North Wing tayo, House of Representatives. Hala ka. Pauwi na ho kasi ako eh. Maraming comment doon sa nag-trending na video nyo po. So, hinahanap ka nila. So, ngayon, magtatanong ulit kami kasi ang dami na pong issue ngayon. Kasi nakikita po nila na parang nakita nila ang kanilang sarili sa iyo. Yung mga hinaing nila, yung gusto nilang i-voice out sa social media, hindi nila ma-voice out kasi wala pa silang platform na para magsalita. So, parang ikaw po yung representante nila, ma'am. Baka pwede ka na rin maging House of Representatives niyan. Kasi nandito ka na, maging kongresista. Naku, hindi naman Atay mo palang madam mo, parang Oo, nakabarong ka na po. Oo. So, ma'am, may tanong po kami ulit. Sige po. Sige. Ayan, so umpisahan natin. Ano po yung masasabi nyo ngayon sa mga issue regarding po kay Senator Aimee Marcos na parang tripping lang daw sabi ni Mayor Baste doon sa message niya nakaraang araw lang. Oo, Oo. sabi niya kasi tungkol sa message ni Senator Aimee regarding doon sa sinabi ni Baste na mag-resign si Presidente Marcos. Oh, nag-sorry daw. Nag-sorry Basta daw. ganun yun. Bali, Nag-trending din yun eh. Nag-tripping, nagja-jamming na daw. Oo. Jamming na eh. Jamming. Jamming pala. Oo. So ano po masabi niyo doon? Sa totoo lang nagulat talaga ako kasi unang-una sa lahat, 'di ba? Sinabi ni Sen. Aimee, nagpa-interview siya na kesyo si Nakakaloka Baste daw. Oo, nakakaloka. Tapos si Baste naman daw ay nag-sorry, ganyan-ganyan. So parang parang inaano niya yung binibigyan niya ng reason, no? Yung mga sinabi ni Baste. Pero eto naman pala, no, nalaman natin na si Baste hindi naman pala talaga niya sinabi. So parang Naawa lang daw siya doon, no? Oo, sa tingin ko, no, parang pinababa ni Sen. Aimee yung kanyang sarili, no. Biruin mo, isang senador ng bayan, no, ng Pilipinas, napakatagal ng senador, anak pa ng dating Pangulo, pagkatapos parang ibinaba lang niya yung level niya sa isang mayor. Hindi ko naman minamaliit yung mayor, pero kung titingnan natin, no, yung political career ni Sen. Aimee, grabe, walang-wala yung political career ni Baste, no?
Tapos eto siya, nagpakababa. Samantalang nakita niyo naman, no, pagdating kay Speaker Martin Romualdez, napakabilis na magsabi niya, ang kapal ng mukha mo. Pero Yun. pagdating naman dito sa mga Duterte, grabe, parang binababa niya ang sarili niya, parang gusto na niyang lumuhod. Sabi ko, Grabe. anong klase ito, no? Oo. Parang ang nangyayari tuloy nito, parang talagang hindi lang niya binibigyan ng kahihiyan yung Marcos family, kundi binibigyan pa na ng kahihiyan yung mga Marcos supporters at mga Marcos loyalists. Eh ako nga sabi ko sa inyo talagang nanggigil talaga ako dyan eh. Sabi ko, naku talaga pag nakita ko lang talaga yan si Sen Aimee, talagang dediretsuhin ko siya. Sasabihin ko talaga na, Sen Aimee, bakit ganito yung ginagawa mo sa kapatid mo? Hindi na tama ito. Kasi nakita nyo naman mga kaibigan, no, mga viewers, nakita nyo naman na talagang si PBBM ngayon ang presidente. Dapat sana, no, madalas ko nga sinasabi sa vlog ko, nakalimutan muna niya na si PBBM ay kapatid niya. At isipin niya na si PBBM ay Pangulo ng Pilipinas nang sa ganun mas mabilis siyang mag-submit. Kaso dito mga kaibigan, ang tingin niya kay PBBM ay nakababatang kapatid, ay ako yung firstborn, anak ako ni Ferdinand Marcos Sr., ako yung unang pinanganak. Parang alam niyo yung ego ng yung ego ng Dapat sa kanya firstborn. gagalang, dapat Oo, siya yung parang- magdesisyon kay oo, BBM. Siya yung laging Oo. tama. Yes. Ay, parang siguro, na-feel din namin. siguro sinasabi rin niya na, ay nako, inalagaan ko nga dati yan eh. Ako Oo. ako nga nagbibihis ng short niyan. O ba, di ba? Mm. Parang gano'n yung pinaparamdam Dating. niya sa Oo. taong bayan na siya yung mas marunong kasi siya yung ate, siya yung firstborn, si PBBM dapat ganito lang, sumunod lang. Tapos talagang talagang sabi ko hindi ko kinaya yung sinabi niya na parang hindi siya anak ng tatay ko. Sabi ko, ano yun? Bakit sasabihin niya parang hindi anak ng tatay niya? Alam naman natin na talagang anak talaga si PBBM ni Ferdinand Marcos Sr. At kung titingnan natin, sino ba ang talagang masigasig na ibangon ang kanilang pangalan? Walang iba kundi si PBBM. Yes. Exactly. Kasi kung siya ang masigasig, hindi dapat siya yung tumakbo sa pagkapangulo. Bakit hindi, Oo. di ba? Exactly. Yes. oo. Tapos si PBBM, lalaki. So si PBBM talaga ang nag-hold, nangangalaga ng legacy ni President Marcos Sr. So mali yung sinasabi ni Aimee Duterte Manotok, no? Aimee Duterte Marites Manotok. Mali yung sinasabi niya na si PBBM daw ay easygoing, tapos siya yung mangangalaga ng legacy ni President Marcos. Ay nako, hindi ako naniniwala doon. Dahil unang-una sa lahat, kahit bumalik tayo sa Biblia, ang nangangalaga sa legacy ng ama ng angkan ay walang iba kundi lalaki. At si Yes. PBBM yon, no? Nakita naman natin mga kaibigan, no, na mula nung namatay si President Marcos Sr., si PBBM na ang tumayo na parang ama, head of the family, no? Kung hindi nyo nakikita yan, ako talaga nakikita ako kasi sinubaybayan ko to mga kaibigan eh. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung siya ay tumakbo, di ba? Tapos eto na, andito na ang Marcos, nakabalik na pagkatapos sariling kapatid sinisira yung Marcos family. Sabi ko, wow, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kapatid. Ay sa bagay, may kilala ako, si Kim Jong-un ng North Korea. Pinapatay niya yung kanyang half-brother, di ba? Pina-assassinate niya Assassinate for niya, totoo power, yan. di ba? Mm. So sabi ko, ay meron din pala. Meron talaga. So sad to say mga kaibigan, kasi talagang sinuportahan ko si Sen Aimee, pero ngayon hindi ko na talaga magagawa. No to Senator Aimee Marites Duterte Manotok. No! At ikakampanya ko sa page ko na talagang wag nang iboboto yan. Dahil kapag, lagi ko nga sinasabi, kapag nanalo yan, sino ang paproteksyonan niya? Walang iba kundi ang Duterte clan. Napakabilis niyang parang lumuluhod siya, nagmamakaawa na huwag kayong magalit, ay ganito lang yan. Pero kapag sa kanyang kapatid at kay Speaker Martin, Oh, yun, exactly, napakabilis Speaker. magsabi, ang kapal ng mukha mo. Diba? Mm. Di ba sabi Yun, niya, blood is thicker dapat Opo. blood is thicker than water dapat, Tama. di ba? Diba? Kaya nga talagang sabi ko, ano na nangyari kay Senator Aimee? Tapos palagi ko siyang nakikita, naka-green.
Oh. Ano yun? Bakit naka-green siya Duterte. palagi? Hindi niyo po Oo. ba napapanood yung bagong video ni Senator Amy po? Yung naka-cupid siya na damit na ano, marami, may mga Mga pana. may pana pa, parang cupido na Oo. nakapula siya, hindi mo pa napapanood. Ay, hindi ko pa napapanood, no? Kasi mamaya papanoorin ko. Medyo Ano busy naman pa. yung masasabi mo regarding, nandyan na tayo sa napanood. Oo. May isang babae na Duterte na nagsasabi daw na kung wala daw Duterte, wala daw Marcos. Yung matabang babae. Ano yun, yung nakalaya, si Kan ang apelyido nun. Oo. Nakalimutan ko lang yung So ano. alam niyo yun, alam Oo, niyo po yun, yung nakalimutan issue ko na yung yun. first name O niya. sige po, ano pong masasabi niyo po doon sa Ay, lahat nako. ng mga sinabi niya? Sa lahat ng ano no, yan talaga ang maling-mali. Kasi alam naman natin mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo 1949, kongresista na si President Marcos Sr. 1949 na, kongresista siya. So as early as 1950s, naka-establish na ang kanyang Marcos loyalists and Marcos supporters. Exactly. And then, pagkatapos ng mga kaibigan, naging senador siya at naging Senate President. Yes. Pagkatapos niyan, saka siya tumakbo sa pagkapangulo at nahalal siya. At mga kaibigan, na-re-elect siya maraming beses. Kaya nga, di ba tumagal siya sa pwesto na ang akala ng iba ay talagang nagpalawig lang siya ng Diktador kanyang lang. termino. Oo. Diba? Diktador siya. Mm. Pero noon lang naman sa pinakalas na mga kaibigan, yung 1972 72 o 73 72 na 70 oo, plus. ganun po. election, no? Mga kaibigan na talagang nagkaroon ng martial law, no? Nagdeklara siya 72. ng martial law, 72. 1972. Kaya hindi natuloy yung nakaambang na election. Pero dahil naman yun sa insurgency problem ng bansa. So kung titingnan natin mga kaibigan, hindi totoo yung sinasabi ng babaeng yun. Kasi unang-una sa lahat mga kaibigan, si Duterte, localized lang sila. Sa Davao lang sila. Sabi ko nga sa inyo, Mindanao ako eh. Mindanao ako, pero hindi namin kilala si Duterte. Kailan namin siya nakilala? 2016. Nung mga panahon na itong si Sen. Amy ay ini-endorso si Duterte. Doon lang namin siya nakilala. Yung kapatid ko pa nga sabi, sino ba yung Duterte na yan? Nakakatanda kong kapatid yun ha. Sinong Duterte na yan? Tapos kinilala namin, nalaman namin, ay mayor pala ng Davao. So mga kaibigan, mali yung sinasabi nila dahil naka-establish na ang Marcos loyalists and supporters all over the world, hindi lang dito sa Pilipinas, no? Kaya maling-mali na sinasabi nila na hindi man nanalo si PBBM kung wala o hindi nakipag-tandem kay Sara. That's a big, big lie. Yun. No, Yun. talaga, yun na talaga Talaga. yun. At ano na, talagang masasabi natin talaga yung mga Duterte, kailan lang lumabas talaga yan, itong kumbaga Opo, totoo. Tsaka tinulungan Ano niya pa ba ako, sinabi ano, niya sa video? Ano pa ba Hindi. sinabi niya doon sa Ang video? sabi nga, ang pagkakalam namin, sinabi ng inano niya na dahil din sa kay, ano to? Kay Sara. Hindi, dahil din sa Duterte, lumakas daw ang mga Marcos. Ay, hindi totoo yun. Oo, yun ang sinasabi Hindi niya. totoo yun. Kasi alam niyo sa totoo lang, no, yung kahit nung si President Marcos, di ba, pinatapon sila sa Hawaii. Sa totoo lang, yung mga Marcos loyalists, intact pa rin yun eh. Kaso, nanahimik lang during that time. Kasi during that time talaga, alam naman natin, mga kaibigan, makakancel ka, mabubuli ka dahil ano yun eh, panahon ng dilawan yun na talagang kalakasan nun ni Cory Aquino, mga kaibigan. So, alam na alam ko yan kasi syempre, Tsaka, may tsaka edad na hindi, tayo, yung panahon na yun, diba? yung panahon na yun, nai-release na yung mga nakakulong na mga correct. komunista, Correct. kalat na sila. Oo. Correct. At yung bayan natin nag-uumpisa na talagang bumagsak, mga kaibigan. Kaya nga 'di ba si Doy Laurel na kanyang vice presidente ay nag-resign, 'di ba? Kasi nga dahil nga doon at yung mga nilagay niya nilagay na sa cabinet niya ay nako puro mga leftists. Kaya talaga mga kaibigan, hindi totoo yung sinasabi nila na wala ng loyalista, andyan pero nanahimik saglit. Kaya Diba? sabi niya daw na wala daw kundi daw dahil nga sa hindi daw itlalakas sa Marcos. Yun nga kaya nga nakapagtataka, kaya yun ang gusto namin marinig sa inyo. Hindi totoo yun mga kaibigan, hindi totoo yan. No? Kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, no, during that time, ang dami pa rin mga Marcos loyalists at nag-assemble pa nga, no, pero patago.
At kaya nga yan ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit hindi siya pinapauwi ni Cory Aquino. Biruin nyo ano na siya bedridden na siya. Ayaw pa uwiin. Kasi alam ni Cory na malakas pa. Baka mamaya makabalik pa sa pwesto kasi nga marami talagang supporters. And then mga kaibigan, kahit nung siya ay patay na at si FL Imelda Marcos ay nagsabi na pauwiin dito, ayaw pa rin niya pauwiin, mga kaibigan, no? Kasi alam talaga niya na malakas ang Marcos at talagang baka mamaya biglang i-turn over, biglang i-overthrow ng government, tapos si FL Imelda Marcos ang ilagay. Kaya talagang hindi talaga niya pinauwi, mga kaibigan, kasi may mga ganong gustong pauwiin dito ang Marcos family pagkatapos nila si FL Imelda Marcos, parang kapalit kay President Marcos Sr. So kung hindi malakas, no? Kung talagang patay na or wala na yung mga Marcos loyalists and Marcos supporters, bakit hindi pinapauwi ni Cory Aquino? Doon lang, mga kaibigan, common sense lang yan Doon pa lang malalaman mo na talagang takot na takot talaga si Cory Aquino para pauwiin dito si President Marcos Sr. dahil alam niya na talagang kapag pinauwi dito, pwede pang makabalik sa pwesto dahil maraming loyalista. And in fact, mga kaibigan, ito isang ebidensya. Ilan ba, kung alam nyo ilan ang kudeta sa panahon ni Cory Aquino? 12 dozen of kudeta. At yung mga nagkukudeta na yan, mga kaibigan, ay talagang gusto nilang pababain sa pwesto si Cory dahil ito nga bogus government. Kasi nga, mga kaibigan, hindi naman talaga siya nahalal ng taong bayan di ba? Nailuklok lang siya dahil sa people power. Pero ang totoo, hindi naman talaga yung people power, kundi power ng mga oligarchs, pinagsamang power ng mga ng mga simbahan, no? And then yung mga Liberal Party, and then yung mga communist. At sino ang nag-benefit? Joe Masison. Nung napatalsik si President Marcos, Joe Masison nakalaya yung 500 na NPA. Kung hindi ako nagkakamali, mga 500 yon. Kasama na dyan sina Victor Corpus, no? Kaya kung titingnan natin, sino pa ang nag-benefit? Oligarchs. Di ba, ibinigay ng libre sa yung Meralco, no? Sa Lopez. And then ano pa, mga kaibigan, yung MWSS. And then ano pa? Gasolina. Yung Petron. natin. Kung ano-ano pa, mga binenta. Yung iba, Binenta. binigay yung share. Binenta daw yung nuclear Philippine Airline, binenta Property ang sa share, mga Property sa kaibigan. US. Mga property So kung titingnan natin, nung nawala si President Marcos, nag-benefit yung mga oligarko, yung Liberal Party. Bakit? Kasi mula nung nawala si President Marcos, Liberal Party na ang namuno sa Pilipinas. Kita niyo naman, di ba, ilang taon nila hinawakan ng Pilipinas? 30 years na hinawakan. Kaya palpak ang nangyari sa Pilipinas, di ba? So yun. Kaya hindi totoo na wala na yung mga Marcos loyalists and supporters na nahimik lang kasi during that time, ika-cancel ka kapag nalaman. So tahimik lang, no? Ganun yun. So next